Hello po, no? Alam nyo, palaging dami ng chat-chat tungkol sa reklamo ng mga guro, no? Nasa kanilang division na kapag kinuha daw nila yung 7,000 na HMO, hindi raw sila sinasama doon sa payroll. Oo. Ang sabi daw ng division office nila, hindi sila entitled, hindi sila pwedeng bigyan kasi hindi nila nakumpleto yung 7,000 HMO. Kasi maraming mga guro daw sa kanila. Kahit dito sa Caloocan marami. Pero binigyan pa rin sila ng 7,000. Kasi mali yung interpretation ng division nyo. Diba? Kasi ang kinuha daw nila mas mababa sa 7,000, 3,000, 4,000, 1,000. Hindi raw sila sinasama sa payroll. Ang inuna daw, ang binigyan daw, ayun lang mga nakakompleto. Mali. Napakalinaw doon sa guidelines ng medical na kahit below 7,000 yung kinuha mo itong 2025, bibigyan ka pa rin ng 7,000 this 2026. Yun ang nasa guidelines. Definite yan. Ngayon nagtataka ako, bakit anong sang kinuha ng mga division office yung kanilang declaration, interpretation, na kapag mababa sa 7,000 yung kinuha, hindi ka nakasama sa payroll or hindi ka nabibigyan ng 7,000 ulit kasi hindi ka nag-comply 7,000. Wala namang sinasabing gano'n. Nakakalungkot na gano'n ang interpretation nun. Napakalinaw din, inulit-ulit ko nga yan eh. Hindi ko lang alam kung ako ba mali. Hindi, kasi ganito implementation sa amin eh. Tsaka sa maraming division eh. Kayo lang namumukod tangi na yung division nyo, bakit gano'n ang interpretation? Sige, magbasa kayo. Tingnan nyo yung medical allowance. Hanapin nyo yung sinasabi ko. Nakalagay doon. Diba? Na below 7,000, no problem. Okay lang. Yung sobra sa'yo na. Sa next year ng medical allowance, 7,000 pa rin matatanggap mo. Diba? Regardless of the package, the amount na kinuha mo ng HMO. Sinubscribe ba tawag doon? Kinuha mong insurance ng HMO. Ang dami nga rito sa Caloocan, 1,000 yung kinuha eh. Pasok sa banga pa rin, 7,000 pa rin yung binigay sa kanila eh. Ang ibig bang sabihin, yung maraming division, mali yung interpretation nila. Nakakalungkot na yung mga division, ganyan yung interpretation, no? Hindi ko lang alam bakit inaalaw ng mga SDS na ganyan yung kanilang interpretation. Pinapayagan nila yung kanilang mga AO, yung mga personnel nila sa division, na ganyan mag-interpret. Kawawa yung mga guro na di-deprive. Kawawa yung mga guro na di-deprive ng maling interpretation nyo. Huwag lang sanang may mamatay na guro dyan, na hindi nyo binigay yung niya, yung medical allowance niya, at kailangan niya. Magkakaroon pa ng guilty conscience yung yung division office. Alam niyo, ipakita niyo yung medical allowance, yung medical allowance guideline 7,000. Ipakita niyo sa division office, sa AO niyo, o sino man, whoever na in charge diyan sa release of your 7,000 medical allowance. Alam niyo, dinideprive kayo. Nakakalungkot na yung mga guro, dinideprive. Nakakalungkot na may mga ganyang division office na ganyan mag-isip, na ganyan mag-interpret. Yung ganyang action ng yung division office, localized na lang yan, interpretation nila. In the first place, benepisyo yan ng guro dapat hindi nila, kung ano gustong gawin ng guro, hayaan lang.
So nakakalungkot na hindi dapat ang ganyang ginagawa sa inyo. Unang-una, dinideprive kayo, di ba? Kaya sana nakakaano yan, di ba? Nakakabully yan eh. Ini-stress pa kayo eh. Sumasama loob nyo eh. Di ba? Biro mo, hindi kayo sinasama sa payslip, no? Sa payroll pala. Oh. Eh di nakaka-humiliate yan. Dapat yan, sumusulat na kayo sa DepEd pag ganyan. Oh, sulat nyo sa region nyo. Pag hindi na, sa DepEd na. Madali naman, mag-email kayo sa DepEd. Sabihin nyo yung concern nyo, no? So, yung mga division office na ganito ang interpretation, mali. Mali ang interpretation. Kasi malinaw naman sa medical allowance na kahit less than 7,000 ang kinuha mo, no problem. Sa'yo na yung sobra. Oo. Ang hindi ko lang yung medyo na-slow ako, kasi HMO naman talaga ang dapat kinukuha ng guro. Exemption to the rule yung mga walang access sa sa HMO. Halos lahat naman ng may access, di ba? Kasi yung mga teachers nagpilit pa rin ng official receipt. Kaya pinapaliquidate sa kanila dahil official receipt. Probably that's pwedeng maging correct yung interpretation ng division office. Kasi ang pinapakuha HMO eh. Kuha ko sa mga guro, nung pinasok sa ATM niya yan, ikinuha niyo na lang ng HMO. Hindi ko kayo dini-encourage kumuha ng mas mababang HMO. Kaya lang yan ang gusto niyo no? Nung pumasok sa ATM niyo, hindi niyo ginamit sa OR. Official receipt. Kinuha niyo muna ng mas mababang HMO. Dahil kapag nag-present tayo ng proof, yun lamang Xerox copy ng ating HMO. Di ba? Kahit pa certified true copy ng certified true ng principal, firma, wala namang problema doon. Pero sa amin, ina-upload lang eh. Ina-upload lang. Hindi na pupunta yung mga teachers doon sa sa division office. Ina-upload lang nila yung Xerox copy ng nila. Ng HMO card. Diba? So, nakakalungkot na yung mga gurong ang kinuhang HMO, may HMO card naman sila, ay mas mababa sa 7,000. Hindi sila binibigyan ng kumpletong 7,000. Meron pang ang division. Kung ang kuha mo daw ay 3,000 na HMO, 3,000 din ang ibibigay sa'yo. Maling-mali. Wala namang ganyang provision eh. Walang ganyang guidelines dun sa medical allowance. So, hirap na. May mga division ganyan, ha?